Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpak sa Panginoon ngayong pong umaga. Hallelujah, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. We honor you, Panginoon, ngayong pong umaga. We honor you, Father God. We honor you, Lord Jesus. We honor you, Holy Spirit. Sa umaga pong ito, sa araw pong ito, nagpapasalamat po kami sa aming pong buhay, sa kalakasan, sa kalusugan, Panginoon, na patuloy mong ipinahihiram sa bawat isa po sa amin. We thank you, Lord. You gather us here together. Dinako niyo po ang aming mga puso, ang aming mga panyapak sa lugar po na ito para po purihin ang iyong dakilang pangalan. Lord, we ask and we pray, hugasan niyo po kami ng iyong banal na dugo, tumigi sa krus ng Kalbaryo. Lahat po ng aming kakulangan, lahat po ng aming karumihan, lahat po ng aming kasalanan, continue to forgive us, Father God. In the name of Jesus. Lord, Holy Spirit, we ask you to move. We ask you, Lord, to stay sa aming pong kalagitnaan and change our lives. Mangyari po ang iyong kalooban sa aming pong kalagitnaan. Lord, habang pinahayag ang iyong salita, ang iyong mga pangako, patuloy, Panginoon, na maghayag ka sa bawat isa. Marinig ka po ng bawat isa. Mangusap ka po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. And we pray, let there be signs, wonders, and miracles habang ipinapahayag po ang inyong salita. At sa lingkod niyo po, nagagamitin sa umaga pong ito, Panginoon, continue to empower him, strengthen him, anoint him even more, Panginoon, sa umaga pong ito. Let him speak your word. Let him deliver your message with authority and power coming from you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. We are excited na i-enjoy ang inyong pong presence. Marami pong salamat. Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon ngayong umaga? Hallelujah, hallelujah. We entrust to you everything, Holy Spirit. Ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, isang malakas na pagpalakpak para sa ating Panginoon. Kulang po yan. Parang napakahina po yan para kay Lord. Minsan pa po, hallelujah! Isang malakas na pagpalakpak. Hallelujah! Our God is faithful po. Amen po. Pwede po bang pakisabi, isigaw po natin, forever you are faithful. Forever you are Minsan pa po yung malakas, forever you are faithful. Forever you are Kaya po ngayong umagang pong ito, aawitan po natin ang Panginoon at ating idedeklara, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever. Forever
pa po. And ever, forever, God is faithful. Forever, God is strong. Forever, God is with us. Forever and ever. Ipalakpak po natin ating mga kamay. Tayo po'y sasayaw, aawit sa Panginoon. Hallelujah! The Lord, our God and King, His love endures forever. For He is good things above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. Outstretched hand and outstretched arm. His love endures forever. For the life that has been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Declares forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever. His love endures forever. Live the grave and carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing. Minsan pa we sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Sabihin po natin sa Panginoon, forever God is faithful, forever, forever God is strong, forever God is with us, forever. Minsan pa po, kayo lamang po, inideklara po natin, forever God is faithful. Yung malakas po para marinig ng Panginoon that He is forever faithful, He is forever strong, forever. Minsan pa po, forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever, forever.
sa aming mga buhay. Sa mga oras na ito, Panginoon, we continue to invite your presence to move. Hallelujah. Hallelujah. To you alone, Lord, we give everything. To you alone deserve all the glory, all the praises. Pwede po ba itaas natin ating mga kamay sa Panginoon as we worship Him this morning? Hallelujah. In Christ alone, I put my hope. In Christ alone, I place my trust. In Christ alone, I bow down my knees. In Christ alone, I surrender. I surrender. In Christ alone, in Christ alone, I put my hope. I put my hope in Christ alone. I place my trust in Christ alone. I bow down my knees. In Christ alone, I surrender all to Jesus. To Jesus I surrender all. To Jesus I will give my all and all. I give you my heart. I give you my soul. To Jesus I surrender all. So in Christ alone, in Christ alone, I put my hope. In Christ alone, I place my trust. In Christ alone, I bow down my knees. In Christ alone, I surrender all. To Jesus I surrender all. To Jesus I give my all and all. I give you my heart. I give you my soul. To Jesus I surrender all. To Jesus I surrender all. To Jesus I will give my all and all. I give you my heart. I give you my soul. To Jesus I surrender. Bilang panalangin po sa ating Panginoon, sabihin po natin, Jesus, say it to the Lord with all our hearts that we surrender to Him. Will give my all and all. I give you my heart. I give you my soul.
Draw me deeper. I give it all to be with you. Take me higher. Take me higher. Draw me deeper. I give it all to be with you. Take me higher. Draw me deeper. I give it all to be with you. A mighty clap of praise for our Lord. Hallelujah. Can we flash it po sa screen? Book of Isaiah, chapter 43, verse 7. Sila ang mga taong aking tinawag, nilikha ko sila para sa aking karangalan. Kanina po, habang naglalakad ako papunta po rito. And I know lahat po tayo ramdam yung init. Amen po. Pero kagabi, yung mga nag-rehearsal po dito kagabi, hindi po makauwi. Kasi po umuulan. Pero dahil sobrang gabi na, wala nang choice kundi sumugod sa ulan. Sa mga workers po dito, may question po ako sa inyo. Binabayaran po ba kayo ng church? Ano po mabinibigyan sa inyo ng church para gawin itong mga bagay na ito? Para i-risk yung sarili, para sa paglilingkod. Can we flash it again po yung verse ng Isaiah 43:7? This time po sa English. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. We are created to glorify our God. Kasi kung para saan pa yung buhay na to, kung hindi rin magagamit para sa Panginoon. Para saan pa yung tagumpay, para saan pa yung mga pangarap, kung hindi rin maluluwalhati ang Panginoon sa ating buhay. Ang sabi po ko dun sa kanta, and I live to worship you. The reason why we are here, why we are created, the sole purpose of this life na meron tayo is to worship our Lord, our God, our Creator, our Master. And once again, we will worship. Hands lifted up. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and
stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give it all to Thee. Sa huling pagkakataon, and I live to worship the Lord. And I live to worship You, My Jesus, Lord. my Jesus, You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor You, and I want to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give it all to be with Take me high. You. Take me higher, draw me deeper. I give it all to be with You. Take me higher, draw me deeper. I give it all to be with You. Take me higher, draw me deeper. I give it all to be with You. This is our desire, Lord, to be with You, to be always in Your presence, to be still and linger in the fullness of Your joy, fullness of Your peace, fullness of the power of the Holy Spirit. Lord, ngayong umaga, Panginoon, samahan mo po kami. Tulungan mo po kami, O Diyos, sa pag-aaral ng iyong salita. Ako po na inyong gagamitin na magpapahayag ng iyong banal at makapangyarihang salita. Bigkasin lang, sambitin lang ng aking labi ang iyong kalooban, ang katotohanan, Panginoon. Wala akong sabihin, Panginoon, na labag sa iyong kalooban, O Diyos. At sa lahat po ng makikinig, Panginoon, touch our heart, Lord. Mangusap ka sa aming puso. Nang sa gayon, Panginoon, maging matabang lupa ang aming puso upang matamnan ng iyong salita, mamunga at mag-produce, Lord, ng kapayapaan, ng kaligtasan sa buhay ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa sa mayamang presensya ng ating banal na Espiritu. Kanina po, habang during prayer preparation, but before that, no, ang monthly theme po natin ngayong May, though ito na po yung huling araw ng May, huling Sunday ng May, pero hindi po natin palalagpasin yung pagkakataon na ito, na minsan pa pag-aralan o laliman yung ating pag-unawa
patungkol sa katapatan. Breakthrough faithfulness that endures. Ayan po yung ating team. Kanina po, sa prayer preparation, nabanggit po ni Kuya Robin na nananaginip po siya. Si Ate Au din po nagsabi, nanaginip. Yung iba din po nanaginip. And I guess, hindi po ito coincidence na yung topic po natin is something about a certain person in the Bible na may kinalaman sa panaginip. But before that, before po natin talakayin kung sino yung taong ito, and I guess marami sa inyo alam na ito, alam na nyo kung sino yung tinutukoy ko, but meron po ko isang tanong before po ako magsimula. Again, breakthrough faithfulness that endures. So, what does it really take to have an enduring faithfulness? Sa mga dumaan na linggo, di ba? 5 Sundays po ang May eh. Sa bawat buwan, ayun yung pinakamaraming Sunday na pwedeng di ba? Ayun yung pwedeng maximum na pwedeng maging ng isang buwan eh, di ba? So, talagang min-maximize ng Lord, sinadya ng Lord na i-maximize itong May na to para sa faithfulness. But, what does it really take to have an enduring faithfulness? Ano ba yung kailangan? Meron bang secret recipe na parang sa KFC? Meron bang herbs and spices? Meron bang tamang amount ng chemical elements para to combine, para makapag-formulate ng enduring faithfulness o breakthrough faithfulness that endures? No? Ang breakthrough faithfulness po o breakthrough pambihirang tagumpay, faithfulness, katapatan, or we can say it na parang pambihirang katapatan. It is not just a simple, humanly possible to have a breakthrough faithfulness. Tayo pwede tayo maging faithful on our own. But to have that kind of breakthrough faithfulness that endures, we need something more. Something more na beyond this material or world realm ng mundo. Something eternal, something spiritual. And that's the hint. Later po, aalamin natin ano yung something spiritual na yun. But before that, gaya nga po na sinabi ko, about doon sa panaginip. Meron pong istorya sa Bible na a story of a dream becoming a reality. Hindi po ito yung title ng aking teaching, but ito po yung simula ng teaching. O ito yung ito yung first part o yung first half ng teaching. Bibilisan ko po dahil marami tong story. Ito po yung story ni Joseph. No? Ayun. Story po siya ni Joseph. Anak po siya ni Jacob o ni Israel nung binago siya nung nakipag-wrestle siya with an angel. No? Si Joseph po ng time na yan, sa Genesis chapter 37, is 17 years old. Batang-bata po. KKB. Sino pong KKB dito? Maraming KKB, maraming kabataan po na nangyari dito. And we know, no, sinasabi ni si Jose Rizal po ba nang sabi nun? Kabataan na pag-asa ng bayan. Nainiwala po ba kayo doon? Ayun po, no? And karaniwan, no, si Joseph po is 17 years old nung time na yan, nung nagsimula itong istorya na to. Ito po ay kwento. So kaya ginawa ko po is partial timeline, may pagkakasunod-sunod. No? Sa Genesis chapter 37 verse 5 to 8,
ito yung Joseph had his first dream. Yung una niyang panaginip. No? Or at least, ito yung unang panaginip na naitala sa Bible. Kasi, I believe sa chapter 37 lang na nagsimula yung story ni Joseph eh. So, other than that, wala namang na-record sa Bible about his dreams. Ito yung unang dream ni Joseph. We have to take note na this is the first dream of Joseph ever recorded in the Bible. Hindi ko na po ilalagay dyan yung details, but ang panaginip po ni Joseph doon is nasa bukid sila. Siya at yung 11 niyang magkakapatid. 12 po kasi sila. Tapos nagbibigkis po sila ng trigo. Tapos, yung sa 12 na yun, yung sa 12 na trigo, nabigkis ng trigo na yun, tumayo. Ang term po doon sa pinagkuhanan ko is tumayo eh. I don't know kung paano, but tumayo yung bigkis ng trigo ni Joseph. Samantalang yumukod sa paligid nito, ibig sabihin kung ito yung trigo, yung bigkis ng trigo ni Joseph, sa paligid po nito, nakatumba yung bigkis ng trigo nung 11 niyang kapatid. So the meaning of the dream is clear. Malinaw po yung ibig sabihin ng panaginip ni Joseph. Joseph will rise and his brothers will bow down before him. But they cannot accept it. Hindi nila matanggap. Kasi si Joseph, I believe, correct me if I'm wrong, is pang 11 po ba? Or pang, basta nasa ano na siya eh. Hindi siya yung later na po siya eh. Di ba? Tama po ba? 11. So, opo. Ayun po yung ano niya. So, meron siyang mas matanda na mga kapatid, may mga panganay, may mga pangalawa. So, 12 sila, bukod pa doon sa mga babaeng anak. No? 12 yung lalaki. And they cannot accept itong mga kapatid niya na yuyukod sila. They will bow down to Joseph. Sino ka ba? Di ba? Ganun siya eh. 17 years old. Higit na mas matanda. Siguro, hindi ko na po naaral kung ilan yung kung anong edad ng pinakamatanda. But we can expect na malaki yung age gap nila. Di ba? Siguro parang young adult or men na yung panganay nila. But, di ba? Ayun po yung dream eh. And tayo po minsan, you might have visions. Not just dreams. Ito kasi dreams yung tinutukoy po ni Joseph. But, sometimes we have visions. Di ba? Bilang Christian, mayroon tayong mga pangitain o mga bagay na nakikita. These things might be seem absurd, parang ang weird, parang grabe naman, parang out of this world yung nangyayari. But again, people won't believe you and they will say that's ridiculous, parang kahangalan na naisipin na mangyayari yung bagay na yun. But the question is, if there is the vision na ibinigay ng Panginoon sa iyo, can you still hold on to that vision? Pangalawa po, Joseph yet had another dream. Sa Genesis chapter 37 verse 9 to 11. Dito, kanina kasi puro mga kapatid niya lang. But this time, yung pangalawang dream ni Joseph, yung araw, yung buwan, at yung labing isang bituin ay yumuko sa harapan ni Jose. Kanina yung ano lang eh, yung mga trigo lang nasa bukid. But this time,
out of this world na yung panaginip ni Joseph. Parang, could you imagine, paano, na-imagine niyo po ba kung paano yuyuko ang araw at ang buwan? Di ba? Kasi pagka yumuko ka, meron kang likod. Di ba? Can you imagine na may likod ang buwan o paano siya magbe-bend? Paano siya magbabaw? Di ba? Yung araw, yung buwan, yung 11 bituin that might be given, yung 11 bituin, is yung 11 brothers ni Joseph. And yung araw, referring to Jacob, yung tatay niya, and yung buwan, sa kanyang ina. So, ibig sabihin, ang meaning ng dream ni Joseph, even yung kanyang mga magulang, hindi lang basta kapatid, is yuyuko sa kanya. Pangatlo po, Joseph was told by Jacob, his father, to check on his brothers in Shechem. Ito po yung medyo nagigets ko naman, medyo maunawaan ko naman, hindi naman siya parang weird na instruction ni Jacob kay Joseph, but meron ako naging tanong dito sa part na to. Kasi ang sabi ni Jacob kay Joseph sa verse 14, tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Inuutosan ni Jacob si Joseph na pumunta siya doon sa Shechem para tignan kung maayos ba yung kanyang mga kapatid. And kung isipin niyo po, si Joseph, again, 17 years old, one of the youngest sibling ng magkakapatid, tapos siya yung papupuntahin mo para tignan yung 11 na mas higit, na mas matanda, higit na mas malakas, higit na mas capable kaysa doon kay Joseph. It seems na parang, siguro, I don't know, parang, but not intentionally, of course, kasi nga, Jacob loves Joseph very much, di ba? Favored ni Jacob si Joseph, parang favorite ni Jacob itong anak niyang si Joseph. But it seems na parang it's a trap for Joseph. Parang set up. And later, titignan natin kung bakit naging set up or parang set up ito. They were supposed to be Shechem, but they were not. Sa istorya na po yan, pumunta si Joseph doon sa Shechem. Nung nakita niya, wala yung mga kapatid niya. May isang tao, for some reason, may isang tao na lumapit. Sino hinahanap mo? We have to take note every detail ng kwento. Kasi lahat to may value o merong role sa istorya sa huli. No? Sabi ni Joseph is, nasaan yung mga kapatid ko? Ang sabi ng tao, wala sila rito. Umalis na sila papunta sa Dotan. His brothers were supposed to be in Shechem, but they went to Dotan. And that's one information, one valuable information na kailangan nating i-take into account, no? Again, yung pagpapadala ni Jacob kay Joseph sa Shechem, yung tao na for some reason nandoon na alam ng tao na pumunta yung mga kapatid ni Joseph sa Dotan. And kung bakit pumunta sa Dotan yung mga kapatid ni Joseph, sorry. Pang-apat po, pumunta na si Joseph
sa Dotan, kung nasaan po yung kanyang mga kapatid. At papunta pa lang siya, nakita na siya, natanaw na siya ng mga kapatid niya. Diba? Sabi yung ibang kapatid niya is, eto na naman yung mahilig managinip. Diba? Kasi naano sila na they are furious, they are jealous of Joseph. Una kasi, favored siya ni Jacob. Diba? Mahal na mahal siya ni Jacob Pangalawa, pati yung reason na lalo na nagpagalit sa kanila, yung panaginip, nayuyuko sila kay Joseph. No? And, so, galit na galit sila, inis na sila. So, they conspired. They plotted to kill him and throw him into the pit sa balon. Pero, narinig sila ni Reuben. He suggested na itapon na lang siya doon sa balon na walang laman. Kasi ang nasa isip niya, pagka umalis itong mga kapatid ko, i-rescue ko siya, kukunin ko siya, ililigtas ko siya. Ayun yung plano ni Reuben. No? Panglima, Joseph was sold to the Ishmaelites for 20 shekels of silver and was taken to Egypt. Tinapon nila si Joseph doon sa balon na walang laman, walang tubig. Ang plano ni Reuben, iligtas siya si Joseph after umalis ng mga kapatid niya. Pero habang wala si Reuben, nag-usap-usap yung mga kapatid niya. Sabi ni Judah, bakit hindi na lang ipagbili natin itong si Jose? At least, pagkakakitaan natin. Ayun yung discussion nila. So without the knowledge of Reuben, they sold Joseph to the Ishmaelites for 20 shekels of silver, at yung mga Ishmaelites dinala si Joseph sa Egypt. Next po, Joseph became Potiphar's slave, yet he found favor with his master. Another details po na we have to take note, Joseph was sold as a slave to a foreign land, to Egypt. At hindi lang siya basta foreign land, it is a country, it is a place na wino-worship ay false gods and goddesses. So, pagan. Or hindi sumasamba sa Diyos ng Israel, itong pinagdalhan kay Joseph. And yet, sabi diyan, he found favor with his master. Potiphar was an official of Pharaoh. So, malaki ang role ni Potiphar. Kasi nga, si Potiphar ay opisyalis ng parao. He is a captain of the guard. Guard means bantay. Bantay saan? Sa prison, no? He's a captain. So, meron siyang role, meron siyang authority. And again, Joseph was a slave in a foreign land that worshiped false gods and goddesses. He didn't come to Egypt willingly. Hindi siya pumunta sa Egypt sa kagustuhan niya. Hindi niya kagustuhan na pumunta doon. Binenta siya, pinilit siya. He was sold by his brothers to the Ishmaelites and the Ishmaelites to Potiphar. Again, lahat po ng information na yun, i-gather po natin yun, and lahat to may importansya sa resulta ng buhay po ni Joseph. Number 7 po,
Joseph was tempted by his master's wife. Di ba? Ito yung siguro one of the most alam na istorya o popular na story pag pinag-usapan yung buhay po ni Joseph, di ba? Na yung inakit siya ng asawa ni Potiphar, but Joseph is faithful hindi lang sa Diyos. Joseph, it is not just faithful, hindi lang sa Diyos na kanyang sinasamba, but Joseph is also faithful to his master. And that's one thing we should take note of. Though si Potiphar is an Egyptian, a foreigner, di ba? Kasi minsan ganun tayo Hindi tayo susunod sa tao kapag hindi natin kilala. Kapag hindi natin, parang, alam niyo po yun, yung parang, sino ka ba? Parang hinahanapan natin ng value yung tao bago natin sundin, di ba? Sometimes ganun ang na parang tama naman na maghanap tayo ng credibility o ng credentials sa tao, especially sa mga nasa authority, but sometimes, minsan, ang Lord ang naglagay sa posisyon, ang Lord ang naglagay sa authority, minsan binabypass natin, inaano natin na parang binabaliwala natin. But Joseph, he is not just faithful to his God, but he is also faithful to his master, Potiphar. Kahit magkaiba sila ng pinaniniwalaan, ng pinanampalatayanan. Di ba? Hindi nagpadaig sa temptasyon si Jose. No? Pangwalo po, Joseph was accused of something he did not commit. Isang araw po yun, walang tao sa bahay ni Potiphar, nandoon si Joseph, nandoon yung asawa ni Potiphar, silang dalawa. So, again, temptation, lagi namang ganun ang kaaway di ba? Sa panahon na parang the devil will try to caught us off guard, no? Na ganun lagi. Aatake lagi ang kaaway sa panahon na nakababa yung ating shield, yung ating depensa. Di ba? Nandun sa tahanan si Joseph and di ba, inaccuse dahil hindi na please o hindi umayon sa kagustuhan niya si Jose, dahil again tapat nga si Jose sa Panginoon at sa kanyang master. Inaccuse na lang ni Mrs. Potiphar itong si Jose na pinipilit siya, no. So Joseph was accused of something he did not obviously commit. Minsan may ganon sa buhay. They will accuse you of something that you did not do. But the question is, will you remain faithful to God? Will you remain obedient to the purpose na dinefine ng Diyos sa iyong buhay? Sasabihan ka ng ganito ka. Sasabihan ka na ito yung ito yung mga kasalanan, ito yung mga kasinungalingan
na binabato ng tao sa iyo, will you still choose to obey God? Pang-siyam po, Joseph was imprisoned and yet the keeper of the prison entrusted to him the prisoners. Na-accuse si Joseph ng something na hindi niya ginawa. He was imprisoned. Siyempre, nakulong siya sa kasalanan ng hindi niya naman din ginawa. Pero, dahil nga God is with him, the favor of God is with him, is with Joseph. Diba? Ginawa siyang katiwala nung namamahala doon sa kulungan. Pinagkatiwala sa kanya yung mga kasamahan niyang nakakulong doon. And that's one thing we should again take note of. Again, sa buhay po ni Joseph, lahat po ito may purpose. Lahat ng nangyayari, every detail sa istorya na ito, lahat po ito may purpose. Pang-sampu, Joseph interpreted the dreams of the two prisoners. Diba? Ito yung cupbearer o yung butler ng hari, ng parao, tsaka yung baker. Hindi ko na po aanuhin yung istorya, but ang isa po doon is yung butler o yung cupbearer. They are the chief cupbearer, chief butler, and chief baker ng parao. So again, you will see from Potiphar na merong official ng parao, the keeper of the prison, official din, and yung chief butler and chief baker, they are both officials. O merong katungkulan, merong relasyon sa Pharaoh. But for some reason, di ba, they were angered O parang, I think, nagalit po yata or may ginawa sila something na dahilan para magalit sa kanila, yung Pharaoh. That's why, yung dalawa na yun, nandoon sa kulungan. And again, it's not by accident that they were there nung time ni Joseph. Short story po, to cut the story short, no, na after 3 days kasi, lilitisin sila. Yung butler, or yung cupbearer, tsaka yung baker. No? And yung paglilitis sa kanila, yung baker, pinatay. While yung butler, pinalaya, nakabalik, ni-restore doon sa kanyang posisyon bilang cupbearer. And again, we should take note that information of na nakabalik sa posisyon itong cupbearer na ito na nakasama ni Joseph, na in-interpret ni Joseph yung kanyang panaginip. Ang sabi ni Joseph, nung nakalaya na yung itong cupbearer na ito, sabi niya doon ni Joseph is, remember me. Ibanggit mo yung aking pangalan sa parao para naman makalaya ako dito sa kulungan na ito dahil wala naman akong ginawang masama. Which is totally naman totoo. But few years passed. Dumaan ang ilang panahon, nakalimutan siya. Nakalimutan ng cupbearer si Joseph. And sometimes, tayo ganun. May pangako ang Lord. Meron tayong pinangahawakan na plano ng Panginoon, salita ng Panginoon sa Bible. But parang, ang tagal na Lord Ang tagal ko na naghihintay. It seems na parang you forgot me, Lord. Na parang hindi mo na yata naaalala yung pangako mo sa akin, Panginoon. Sometimes may ganun po tayong pagkakataon sa buhay. But Joseph remained faithful.
And there's a reason why he need to take so much time for that, no? And again, yung dream niya, yung first dream, if you will remember, ang first dream niya, yung mga bigkis ng trigo representing doon sa mga kapatid niya at sa kanya, nagtumbahan yung mga trigo ng yung bigkis ng trigo ng mga kapatid niya at yung sa kanya na natiling nakatayo, nakayukod yung mga kapatid niya sa kanya. But ito, sa point na ito, si Joseph nandoon sa kulungan. Ilang taon na yung dumadaan sa bagay, nakakulong siya doon sa isang bagay sa kasalanan na hindi niya naman ginawa. So, you will ask sometimes God, Lord, ano na nangyayari sa pangako na to? Ano na nangyayari sa vision na to? Ano na nangyayari, Lord? Di ba? But Joseph didn't ask. Didn't question God. Didn't doubt God. Pang-11 po, Joseph interpreted the dreams of the Pharaoh. The reason why kung bakit Joseph needs to take so much time sa prison bago siya maalala nung cupbearer is for this purpose. Kasi kung iisipin natin, kung si Joseph nakalaya nung time nung nakalaya yung cupbearer, hindi na siya aabot dito. Possibly, si Joseph nakabalik na o pwedeng nag-i-stay kay Potiphar or nasa ibang lugar na siya. But he need to stay because may purpose ang Lord sa buhay ni Joseph. And ito na yung turning point ng buhay po ni Joseph. Joseph interpreted the dreams of the Pharaoh. Hindi ko na po sasabihin yung kwento dahil mahaba po, di ba? Meron pong 7 years of abundance and 7 years of famine na mangyayari sa buong kalupaan. And because of this, what happened? No? Again, nung time na to, yung sa panaginip ng Pharaoh, ni isa sa kanya mga pinagkakatiwalaan na opisyal. Ni kahit si Potiphar, no kahit sinong matatalinong pantas nung time nung Pharaoh na yon. They cannot explain the dreams of Joseph. The dreams of the Pharaoh. But only Joseph was able to interpret those dreams. So ayun, ang interpretation ni Joseph sa panaginip ng Pharaoh, there will be 7 years of abundance, 7 years of famine, and which is nagkatotoo. So finally, sa ating storya, Joseph then rose to power. Nakita ng Pharaoh. Kasi is something Dream interpretation is something na hindi kayang gawin ng tao, hindi kayang gawin ng siyensya. Di ba? Even until today, hindi maipaliwanag ng science kung ano yung nagko-cost ng dream. They have theory, but they cannot understand the nature of our dream. No? At ito, the Pharaoh, hindi naman siya, ang tawag dun, ignorante. Alam niya that there is something with Joseph. Same thing na nakita ni Potiphar at nung keeper nung prison. At sa pangatlong pagkakataon, pinagkatiwalaan po si Jose. But by this time, hindi yung tahanan ni Potiphar, hindi yung kulungan, hindi yung bilangguan,
But ang pinagkatiwala kay Jose ay yung pamamahala sa Ehipto. Joseph rose to power. And we can see sa story ni Joseph how he endured all those things. No? Na, again, it is not by accident na itong mga taong ito, mula sa kanyang mga kapatid, mula doon sa lalaki o sa tao na nakausap niya doon sa Shechem, doon sa Ishmaelites, doon kay Potiphar, doon sa asawa ni Potiphar, doon sa tagapamahala ng kulungan, doon sa cupbearer, doon sa baker, doon sa Pharaoh, they were bound to meet Joseph. Or Joseph bound to meet them. Sorry. For the dream of Joseph to come true, na yung mga yung mga kapatid niya ay yuyuko sa kanya. And by the way, bakit po sila yuyuko? Kasi darating yung time na malalaman nila Jacob. Kasi magiging famine, di ba? Magkakaroon ng tagutom doon sa kalupaan. But because alam ni Joseph na kapag prepare ang Egypt, kasi nga alam ni Joseph na magkakaroon ng abundance tapos magkakaroon na ng famine. So nakapag-prepare yung Egypt doon sa famine na yun. Nag-impact sila ng maraming pagkain. So ang Egypt na yun, though in the midst of famine, they were abundant in foods. No? So ang ginawa, nalaman ng mga tao sa paligid ng Egypt na sa Ehipto may mga pagkain. So, pumunta yung mga kapatid ni Joseph sa kanya. Noong time na yun, hindi nila alam na si Joseph yung kaharap nila. Again, they were Hebrew, yung mga kapatid niya, and nasa lugar sila ng Egypt. They were foreigners to that land. No? And siyempre, nandun yung takot nila. Pwede silang ibihagin Wala silang wala silang pwedeng i-offer. Kasi sila yung may kailangan Sila yung kailangan ng pagkain, sila yung kailangan ng makakain. They cannot offer anything. Di ba? So, nandoon sila in the grace of Joseph. Di ba? So ayun yung katuparan ng panaginip ni Joseph. But what it takes, again, yung unang kupunta nung kanina, what does it really takes to have an enduring faithfulness? Kasi hindi po biro yung pinagdaanan ni Joseph. Yung betrayal, yung pagbebenta sa kanya ng kanyang mga kapatid, yung accusation, yung kinalimutan siya ng taong kanyang tinulungan. Pag sa inyo po ba nangyari yun, kaya niyo pa po bang manatili na maging faithful? Maybe hindi sa Lord, sa partner po ninyo, sa mga taong pinagkakatiwalaan po ninyo. Will you still remain faithful to them kung binitray nila kayo, ibinenta nila kayo, inaccuse nila kayo? So there's something to understand sa pagkatao ni Joseph. At ito na po yung title nitong teaching na ito. And that's the attitude of an enduring faithful. Ano pang meron si Joseph kung bakit siya nanatili? Una, he is humble. Medyo maliit po pala yung sulat. Joseph remained humble during the seasons of his trials and even after he rose to power. Pride corrupts the heart. It blurs the focus of the purpose, of the true purpose. Nanatiling mapagkumbaba si Joseph.
Di ba? Even nung naging governor siya ng Egypt, hindi niya pinagyabang o hindi niya hindi niya sinamantala yung kanyang kapangyarihan. He remained humble, he remained doon sa position niya, he remained doon sa lugar na pinaglagyan sa kanya ng Panginoon. Kasi he knows pride corrupts the heart. Pagka ang pride ay nakapasok sa puso, wawasakin niya lahat. Di ba? Ayun ang nangyayari kay Lucifer eh. It blurs the focus of the true purpose. Same thing kay Lucifer, di ba? Nung pumasok yung pride kay Lucifer, ano nangyari? Ang nasa isip niya, kaya kong maging Diyos, kaya kong pasunurin itong mga anghel na ito, kaya kong maging leader ng mga nitong ito. Di ba? Siya na yung naging sentro ng purpose niya. But instead, Joseph remained humble, so the purpose of his calling remained clear to him. Pangalawa, Joseph was patient. And imagine, kung hindi siya naghintay sa kulungan, kung sumuko na lang siya, kung minadali niya, kung pinilit niya, kung kinalampag niya yung kulungan na tinatawag niya yung cupbearer, na alalahanin yung pangako niya, siguro hindi niya mai-interpret yung panaginip ng Pharaoh. Patience allows a person to see the result. Kung maghihintay ka lang, makikita mo yung resulta ng paglilingkod. Makikita mo yung resulta ng kadakilaan ng Diyos sa buhay po ninyo. Pangatlo, trustworthy. Joseph did not betray his master. Kahit binitray siya ng kanyang mga kapatid, hindi yun naging dahilan para maging giyahin niya. Binitray naman ako ng mga kapatid ko. Ginawa naman sa akin ng mga kapatid ko, so gagawin ko na sa iba. But Joseph is not that kind of person. He did not betray his master and the prison keeper. And even the Pharaoh. Sumunod siya. Ginawa niya kung ano yung role niya. Ginawa niya kung ano yung tungkulin niya. To the best of his ability, ginawa niya kung ano yung katungkulan na iniatang sa kanya. Joseph was trustworthy. Faithfulness is relational. Pag sinabing katapatan, katapatan kay nino? Katapatan saan? Diba? Hindi mo pwedeng katapatan lang eh. Diba? Katapatan is relational. Meron dalawang party at the opposite end ng faithfulness. Ikaw, katapat ka sa Lord, tapat ka sa pamilya mo, tapat ka sa bansa mo, tapat ka sa partner mo. Diba? Faithfulness is relational and trust is in between. Panghuli po, obedient. Joseph was obedient. Joseph obeyed to whatever he was told. Ginawa niya kung ano man yung sinabi sa kanya. Without question, without asking. Nung sinabi siya kanya ng kanyang ama na pumunta siya sa Shechem, sabi niya, opo. If I remember correctly kasi binasa ko po siya, ayun yung tugon niya. Opo. Wala nang, kailan po ba? Pwede mamaya na lang. Hindi po ganun si Joseph. He obeyed right away. He obeyed without asking, without question, without doubt. Faithfulness is obedience regardless of circumstances. Ano man yung gano'n man kahirap, gano'n man ka masalimuot, gano'n man na minsan na parang
ayaw mo, hindi mo feel na gawin yung pinapagawa sa'yo kasi hindi ko ka-vibe sa mga tao dito kaya ayoko dyan. Diba? But faithfulness is obedience regardless of circumstances. Hindi nakabase ang pagsunod mo sa kung ano yung mangyayari. Hindi nakabase sa ang pagsunod mo sa kung gaano kabigat, kung gaano kahirap. Ang faithfulness ay pagsunod na nakabase sa kagustuhan na maluwalhati ang Panginoon. Ang theme po natin ngayon is breakthrough faithfulness that endures. At isa po sa mga theme verse natin ay 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Yan. Sabi po diyan, moreover, it is required in stewards that one to be found faithful. Si Joseph was a steward of God, was a steward of his father, was a steward of Potiphar. He was also a steward of the keeper of the prison. And Joseph was also a steward of the Pharaoh. Ang sabi po diyan, that one to be found faithful. The requirement po ang faithfulness sa stewardship. Sa paglilingkod, requirement po ang katapatan. Hindi pwede maglingkod ka ng walang katapatan na hindi ka magtatapat sa Panginoon. Pero paano tayo makakapag-acquire ng katapatan? Sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23, alam niyo po ito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. So we need to bear this fruit of the Spirit. So we need the Spirit. Basically, we need the Holy Spirit for us to bear faithfulness, for us to acquire faithfulness. And finally, Acts chapter 1 verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Sabi po sa Galatians, di ba, may fruit of the Holy Spirit. But other than that, hindi lang fruit eh. Ang sabi po dito, you shall receive, not just the fruits, not just the gifts, but you will receive power. Next slide po. For our conclusion, the vision is clear, but the process is blurry and painful. Kagaya po sa buhay ni Joseph, ang linaw-linaw nung kanyang panaginip, ang linaw-linaw nung vision ng Lord para sa kanya. But the process na kailangan niyang suungin, yung process, yung mga bagay na kailangan niyang pagdaanan, napakalabo. Ang weird ng story ni Joseph. Bakit kailangang dumaan pa siya sa mga bagay na to para lang maranasan niya itong power na to, itong victory na ito? But again, the vision is clear, but the process is blurry and painful. Masakit, mahirap, nakakapagod, nakakasuya. And again, tatayo po tayong lahat. Breakthrough faithfulness, sinabi po natin, pambihirang katapatan. Hindi po tayo basta katapatan lang.
Ito po ay pambihirang katapatan. It is not just a simple faithfulness na kayang gawin ng isang tao. It is a faithfulness empowered by the Holy Spirit. Kasi on our own, we cannot have the breakthrough faithfulness. Kung tayo lang mismo, hindi natin kayang ma-acquire yung breakthrough faithfulness. We need the Holy Spirit. We need the power of the Holy Spirit. Sabi po ni Pastor Joey, there will be no breakthrough if there is no breaking. Joseph was not just broken eh. He was smashed. Dinurog siya eh. For him to experience yung realization ng kanyang panaginip, he has to go through all those things, to meet all those people, to be accused, to be betrayed, to be sold, to be forgotten. Breakthrough faithfulness takes suffering, takes endurance for us to receive yung victory, yung pangako ng Diyos, ng Panginoon sa atin, yung realization ng Diyos sa atin. And without the Holy Spirit, we cannot acquire, we cannot do it. We need the power of our Lord Holy Spirit. So again, we need the Holy Spirit this moment. And to every day of our lives, we need the Holy Spirit. Hindi natin pwedeng gamitin yung old perspective natin, yung old mindset natin. We have to be changed. We have to be transformed. We have to be molded again. We have to be broken for us to be shaped, to be molded by the Holy Spirit into something na magagamit niya. Gaya ng ginto, bago siya kuminang, bago maging dalisay, bago maging pure, kailangan dumaan sa apoy. And we will sing this song. We will ask the Holy Spirit. We will ask the Holy Spirit to change us and mold us, to transform us again. To be more like you, all my life I live to worship you. Purify me, set my heart on fire.
Just mold us once again, Lord. Change and mold me Oh, to be more like you. All my life I've lived to worship you. Purify me, set my heart on fire. Let me come through pure as gold. Change and mold me to be more like you. All my life I've lived to worship you. Purify me, set my heart on fire. Let me come true, pure as gold. come, Holy Spirit, more of your presence. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your spirit, move in your power. Jesus, you are Lord. All my soul longs for. My heart is calling out to you. Come, Holy Spirit, more of your presence. Take me as I am, use me as you want. I give my all for you alone. Pour out your spirit, move in your power. Jesus, you are Lord. All my soul longs for. My heart is calling out to you. Can we flash the lyrics po ng chorus? Ang sabi po doon, come Holy Spirit. You are actively inviting the Holy Spirit to come. Hindi yung hinaghihintay ka ng nakaupo ka lang. You ask the Holy Spirit to come into your heart, into your life. The next line po is more of your presence. Hindi yung katiting, hindi yung kakaunti lang, hindi yung tira-tirang presence lang ng Lord, but more of His presence. And the next line dyan, take me as I am. Take me as I am. Yung buo na pagkatao. Hindi yung kalahati lang, hindi yung ikaw pag nasa church lang, hindi yung ikaw pag nasa harap lang ng ibang tao, kundi yung ikaw kung sino ka. Use me as you call. Hindi sa kung paano natin gusto, kundi sa kung paano tayo tinawag ng Panginoon. Next slide. Next. I give my all for you alone. I give my some, hindi po. I give my 50%, hindi po. I give my 90%, hindi po. I give my all for you alone. Hindi kung para kay Nino, hindi para sa kung sino pa man, kundi para sa Panginoon lamang. Pour out your spirit. Move in your power.
Jesus, you are all my soul longs for. There's no other name. There's no one that we desire more than to be with Jesus, than to be with our God. There's no other one na higit natin kailangan kundi ang ating Panginoon. So, with faith, with all of our heart, we will sing, Come, Holy More of your presence. Take me as I am. Say it to God. Take me as I Say to God. am. Use me as you go. Oh, declare it to God. I give my all for you. Pour out your Spirit, Lord, Holy Spirit. Pour out your Spirit. Move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling Sa huling pagkakataon po, Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, more of your presence. Take me as I am, use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your Spirit, move in your power. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you, Jesus, my Lord. Lord, Holy Spirit, come and pour your Spirit unto us again, Lord. We need you. Without you, we are nothing. Without you, we can do nothing, Lord. Without the empowerment of the Holy Spirit, we are bound to fail. Lord, we have dreams. We dreamed of everything, Panginoon. We dreamed of something for this church, for this ministry, for our family, for our loved ones, Lord. The dreams are very clear, the vision is very clear, but sometimes, Lord, the process may take long time, may take sufferings, may take trials, Lord. The process will be painful, Panginoon. And we cannot do it alone. We cannot endure it alone, Lord. We cannot remain faithful alone. We need your Holy Spirit. We need your power. We need your anointing. So Lord, Holy Spirit, come and shape us again. Mold us again. Purify us again, Lord. And Lord, to these people, patuloy silang pagpalain. Ano man yung kanilang pagdaraanan, ano man yung kanilang mga trials, betrayals na kanilang naranasan, they may be forgotten by someone na kanilang pinagkatiwalaan, na kanilang pinakakuan sila, Panginoon, ng something pero nakalimutan, Lord. They might be accused of something that they did not do, Panginoon. But Lord, sa iyo, you will never accuse us. You will never betray us. And you will never forget us, Lord.
Hindi ka kagaya ng ibang tao na sometimes corrupted ang puso. You are pure in heart. You are divine. You are good. You are faithful to your word. So Lord, we cling, we hang onto your word and to your promises that your plan will come into completion. Your plan, your people will prosper, will come to pass, Panginoon. That is our faith, Lord. Ang lahat ng plano mo, lahat ng magaganda at perfectong plano mo sa buhay ng bawat isa ay mangyayari. There may be trials, there may be troubles during the process, during our journey to our victory. But no, Lord, we know, as long as you are with us, there will be no one be against us. To you alone all the glory, all the honor, the praise in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Sige po, isang malakas na pagpalakpak sa ating Panginoon. And once again, we gonna say to the Lord, if not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, it's never gonna say I'm still standing. If not for your favor, if not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, never can say I'm still standing. Gotta shout! But for the grace of God. Woo! Gave me courage to believe that all your goodness I will see. And if it not had been for you standing on my side, where would I be? If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never can say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never can say I'm still standing. Not for your goodness, if not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never can say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never can say I'm still standing. We gotta say to the Lord, if not for your goodness, if not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never can say I'm still standing. If not for your mercy, it's not for your mercy, it's not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never can say I'm still for the very last time. If not for your goodness, if not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never can say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never can say I'm still standing. 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 But by the grace of God. Hallelujah! Praise the Lord. Sige po, para na po tayo magsiyo po. Ang bawat isa. Amen. Praise God. Tayo po ay dadako na po sa ating pagbibigay. Yan, praise. So, pwede po ba natin paki-flash sa screen ng Luke 16 verse 10? Yan po. Luke 16 verse 10.
Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be honest with much. Pwede po ba sa Tagalog para mas maintindihan ng bawat isa? Ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. At ang taong madaya sa maliliit na bagay ay magiging madaya rin sa malaking bagay. Praise God. Yun po, si Lord po, di nakatingin sa kung gaano kalaki ang kaya po nating ibigay, kundi sa katapatan po na meron tayo sa Kanya. Si Lord po nakatingin sa puso po natin. And lahat naman po ng meron tayo is galing po sa Kanya. Kung handa po ba tayong magtitiwala, kahit na po ba na malaki ang meron tayo, malaki po yung hawak natin. Or maliit man po yan, kaya po ba natin ipagkatiwala sa Lord? Or mapapagkatiwalaan po ba tayo ng Lord sa kung ano po yung meron tayo? Kapag tayo po nagbibigay, may pananampalataya at katapatan. Ipanapakita po natin na nagtitiwala po tayo sa Lord na siya po ang magpo-provide ng meron po tayo. Nang meron po tayo sa ating buhay, siya po yung magpo-provide sa paggastusin po natin, sa school, at sa kung ano pa po yan. And kapag ito po ay galing sa puso, sumusunod at nagtitiwala, sa Kanya po, ito ay mahalaga sa Kanyang paningin. Gaya nga po ng story po ng babaeng byuda na siya po yung pinakamaliit po na nagbigay siya po yung pinakamaliit na may naibigay. At hindi po katulad ng mga iba na kalahati lang, na part lang po ng yaman nila. And mas doon po nalugod ang Panginoon sa maliit na bagay na yan kasi po, ang binigay po ng babaeng byuda na yan is out of her poverty. Lahat po ng meron siya. Hindi po yung parte lang, hindi po lang yung, sige okay na to, maliit na to. And tayo po ba, kaya po ba natin magbigay sa Lord ng, yung kahit walang-wala na tayo, kaya pa po ba nating magbigay? Yung sa mga part po ng ganon is, mapapakita po natin na nagtitiwala po tayo sa Kanya. Doon po nakikita kung paano tayo magtiwala sa Kanya, kung paano po tayo manampalataya. And share ko na lang din po. And ayun nga po, since student po ako, yun, student na nagtatrabaho, and syempre may mga responsibilities po tayo. And ngayon po kasi, maglilipat po kami ng bahay. So, different na po talaga yung gastusin. Kasi po, mas tumaas na po yung renta from 2K to 8K. Diba po? So, malaking tipid-tipid na po. And yung sweldo naman po, syempre, as a student, parang hindi po siya enough. Pero, yung parang konti na lang po yung natitira sa inyo. Yung konti na lang po yung natitira sa wallet mo, pero nagagawa mo pa rin magbigay sa Lord. And praise the Lord po, and to God be all the glory dahil hindi po tayo pinagkukulang ng Panginoon. Hindi niya po hinahayaan na kahit piso mawala sa wallet ko. Kahit centavos man yan, meron pa laman ng wallet ko. Nakakabili pa ako, nakasurvive pa ako, nakapasok pa ako araw-araw. And parang naging na blessing in disguise na rin po yung sa may school namin po kasi some of our subjects is naging online na lang po. Kasi di ko po alam ba't naging online. Parang nakatipid na lang din po ako sa pamasahe kasi from Tangos to STI, from Caloocan, mahal po yung pamasahe. Siyempre, 15, 30, tapos mamamasahe ka pa pag papasok sa trabaho. Pero praise the Lord, hindi po tayo pinagkukulang ng Panginoon. Kaya po, sa buhay po natin, when it comes to giving, sa pagtatides po natin, sa pag-o-offer sa Panginoon, ibigay po natin yung pinakabuo, kaya natin. Kasi ang breakthrough po nagsisimula sa simpleng pagsunod po natin sa Panginoon simpleng pagtitiwala po sa Kanya. Kaya ngayon pong araw, ngayon pong mga oras na to,
are we willing to give the Lord? Mapagkakatiwalaan po ba tayo ng Panginoon sa maliit na bagay na meron tayo? Kaya po, sa mga oras na to, let's bow our heads and let's pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord, Holy Spirit. We praise you, we glorify you, Panginoon, with our tithes, with our offering. We honor you, O Lord God, with our wealth. And Lord, we declare that you are our provider. Kahit na, Panginoon, na kunti lang ang mabigay namin. Kahit na, Lord, na walang-wala kami, we still give you the best that we have. Out of our poverty, Panginoon. Out of our necessities, Lord. Maraming salamat, Lord, dahil hindi mo kami pinagkukulang. And Lord, patuloy yung pagpalain ang mga magbibigay. Bless them mightily. Patuloy mo ibalik sa kanila, Panginoon, ng doble. Nasiksik, diglig at nag-uumapaw. At sa mga wala pang kakayanan, Panginoon, mas lalo mo silang pagpalain, Lord. At maibalik nila sa iyo yung nararapat na para sa iyo. Lord, alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pagkukulangin. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya, Lord, hayaan mo na ibigay namin sa iyo ang pinakadalisay, pinaka-the best na pagbabalik ng pagkaloob sa iyo, Lord God. At patuloy yung pagpalain, Lord, ang maghahawak ng iyong mga kaloob. Gamitin mo ito, Panginoon, na ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. We speak breakthrough upon breakthrough and victory upon victory. At hindi naman, Panginoon, maikli ang iyong mga kamay upang tugunin ang bawat panalangin ng iyong mga anak. Kaya Lord, we entrust in you everything. Ito po ang aming sama panalangin in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Salamat, Sister Princess, sa anointed preaching ng ating pong tithes and offering. And ngayon po, pakisabi nga po sa katabi, congratulations. Ayun, parang mukhang hindi po kayo masaya. Hindi, pakisabi po sa katabi, congratulations. Ngayon po ay huling linggo ng Mayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Itinawid, isisurvive, sinustain po tayo ng Panginoon sa nagdaang month of May. Kaya, God is good. And all the time. Mabuti po ang Panginoon. Palakpakan po natin siya. Yung the best clap of praise. Purihin ng Panginoon. And ngayon po, sa mga leaders and workers po, inaanyahan po kayo na dumalo mamaya po para po sa ating deklarasyon mamaya dahil ipapakita po natin kung gaano tayo ka-solid. Ayun, pakisabi nga po sa katabi, solid tayo. Ayun, solid tayong mga JIL people. Pakitanong nga po yung katabi, gusto ko kasing ma-sure JIL ka ba? Ayun. Ano pong sagot? Sana po ang sagot natin ay amen. Ano po? Amen tayo. Ang lahat po tayo ay JIL. And ngayon po, mag-close in prayer po tayo sa ating pong mga kanya-kanyang grupo. And ayun po, sana po mapag-usapan po natin na mag-invite po tayo sa next Sunday para po mas marami po ang maging JIL pa. Amen. Yung naranasan po natin kaninang presensya po ng Panginoon, maranasan din po ng mga magulang natin, mga anak natin, mga kapamilya, kaibigan po natin. Amen po. Para hindi lamang po tayong nakakaranas. Amen. Gano po, di ba, napakasarap, napaka-enjoyable sa presence ng Panginoon. Pakisabi nga po sa katabi, nag-e-enjoy ako. Parang ayoko pang umuwi. Hindi, ayaw nyo na. Gusto nyo nang umuwi. Mahina na yung sagot eh. Amen po. Tayo pong lahat ay tumayo. Papalakpakan po natin ng Panginoon. Sige po, tumatayo po tayo. Purihin ng Lord.